Diyos, malaki parusa sa iyo. Napakalaki ng parusa. Kagaya nun, umangal yung mga tao. Bakit naman puro tinapay na lang? Wala bang palaman? Yan. Galit ang Diyos sa ganon. Nagre-reklamo. Nagalit siya. Gusto niya patayin yung mga nagre-reklamo. Nagmakaawa si Moses. Nakiusap. Huwag po, patawarin niyo na sila. Halip na magalit kayo sa nagre-reklamo, bigyan nyo na ninyo ng palaman yung tinapay. Pinatawad ng Diyos. Yun yung nakasulat sa Santiago 5:16. Mapalad. Ayun daw, mapalad. Yung ang dasal ng isang taong matuwid ay napakalakas. Kaya pag isang tao daw ay matuwid, nagdasal sa Diyos, dinidinig ng Diyos. Kaya si Moses, wala siyang hiningi na hindi binigay ng Diyos. Wala. Kaya sabi niya ganon, sabi ng Diyos, o sige, alang-alang sa'yo, patatawarin ko sila. Binigyan sila ng palaman. Ang naglabasan, mga pugo. Hindi pa nila alam yung kwek-kwek nung araw, yung iklog ng pugo na nilalagyan ng harina, tapos piniprito. Hindi na nilintay mga itlog. Ang ginawa nila, pinagpapatay nila, ibinilad sa araw, idinaeng. Pagkatapos, iniihaw nila. Yung apoy, kumuko sila sa mga bato, kikis-kis may dalawang bato, magkakaapoy. Diba? Iniihaw nila yon. Maraming swapang. Maraming swapang at maraming matakaw. Kaya sa dami na ang ginawa niya, kinukuha niya yung marami, tinatago niya. Kaswapangan ba? Nagalit na naman ng Diyos. Ayan. Kaya ang Diyos galit saan? Sa angalero. Angal ng angal. Galit ang Diyos sa matakaw. Kaya kailangan niyo, pagkain mo, ibahagi mo, huwag ka swapang. Galit ang Diyos sa swapang. Kaya sabi niya, dahil sa ginawa niya, papatayin ko kayo. Nakiusap na naman si Moses, huwag po, ganito, ganyan. Kundi si Moses nakiusap, hindi patatawarin ng Diyos yun. O sige, alang-alang sa'yo. Kaya ang dasal ng isang taong matuwid, napakalakas. Napakalakas. Kaya siguro, kung minsan nagagaya doon sa amin, merong healing ministry. Pinalitan ko, wag ng healing, mahina kayo kay Lord eh. Hindi yata kayo matuwid eh. Bakit lahat na ipagdasal niyo walang gumagaling? Dapat gumaling kung talagang taong matuwid ka. Pinalitan namin ng pangalan, intercessory na lang. Ibig sabihin, nag-i-intercede ka lang doon sa tao. Yun. Kaya, kayo ba may healing ministry? Meron. Lahat ba ng pinagdasal niyo gumaling? May dumatay din. Kaya pinalitan namin ng intercessory. Nag-i-intercede lang kami dito. Yun. Kaya, gano'n. Mabuti nakakasiguro eh. Wala palang gumagaling eh. Paano nagagawin mo? Hindi ka naman matuwid na tao. Pero hindi naman sa hindi ka matuwid na tao. Ang Diyos kasi tinatawag tayong lahat para maglingkod. Pero hindi kayo tinawag lahat para maglingkod sa isang ministry lang. Kung wala kang gift of healing. May calling yan dapat eh. Kung anong ang gift mo. Kung di ka tinawag doon, di sa ibang ministry, baka magaling kang kumanta. Di doon ka sa music. No. Kasi anak kong lalaki, ganyan bago-bago yung aming community. Sumasama siya sa healing. Hindi niya alam, wala pala siyang gift of healing. Lahat ng i-pray over niya, namamatay. Pinakahuli, nandun ako, sinamahan ko. Estudyante ng UST, lalaki, 22 years old, may cancer daw. Siguro talaga naman mamamatay na. Pinagdasal na. Pinanonood ko lang. Habang pinagdadasal may cancer nakahiga, humaba yung kilay. Tapos yung buhok tumayo, humabang gano'n. Tapos namatay. Sabi ko pagkatapos na sabi ko, anak, umalis ka na sa healing ministry. Ha? Maawa ka sa mga may sakit, pinapatay mo eh. Kawawa naman, wala kang calling dyan. Di malis. Maghanap ka kung anong calling sa'yo. Wala, bago-bago lang kami, wala pa isang taon. Wala kaming music ministry kasi walang marunong maggitara. Magsipagdasal kayo, sabi ko gano'n nagdasal. Lumapit siya sa akin. Paalam ko ng calling ko sa music. Pero hindi ako marunong maggitara. Kung talagang tinatawag ka ako sa music, pagdadasal natin, halika kayo dito, ipiniray over namin.
Pagka pray over sa kanya, natutong mag-gitara, walang nagtuturo. Isipin mo, biglang natuto. Kaya ngayon, naging head siya ng music ministry. Tapos nakakapag-compose, yan. May mga kanta siyang kinompose din. Tapos siya ang gumagawa ng, alam niya yung head siya ng music eh. Siya nagbibigay ng tono. Alto, ito tono mo, kakantahin niya. O soprano, ito tono mo. Hindi nag-aral ng music yun. Kasi yun ang calling. Sige mo. Mayroon isang kanta yung Let's sing to the Lord our God. Diba? May kanta, let's sing a song to the Lord our God. 1992 yata, 91. Yung music ministry namin kumanta dyan sa Pentecost, sa Araneta Coliseum. Siya nag-invento ng kanta na yun. Siya nag-introduce doon. Ngayon, kinakanta na ibang mga, kaya minsan pumunta ko sa isang prayer group, kinakanta nila yun sa love ko. Di nila alam, anak ko gumawa ng kanta. Di nila alam yun. Yun, in-introduce namin sa Araneta yun. 1992 yata yun. Kami kumanta. Tapos, amin din yung mga dancers. Napahiya pa kami. May isang kanta nung araw, yung community song ba yun? Yung ginaganon. Ano nga ba? Yung It's me, community. Community, it's I. Tapos, anong chorus nun? Roll over the sea. Gagano, no? Di roll over the ocean, roll over the sea. Sabay tataas na rin. Yung isang membro namin sumasayo pagtaas na gano'n, lumipad yung sapatos sa audience. Television, nandun kami, Araneta Coliseum. Tawanan yung mga tao. Tapos sabi niya, kita nyo yan, kaya nyo yan. Di lang sa biro. Bisa may mga ganyang aksidente, dapat nakahanda ka eh. Ewan ko, kilala niyo si Brother Pedring Pangilinan. Kilala niyo ba yan? Preacher po yun. Nagtotok yan, ano? Opo. Kamukha niya si Eddie Garcia. Yung Eddie Garcia daw siya. Nagtotok siya. Minsan, napalakas salita niya habang nagtotok. Tumapo niya yung pustiso. Nasalo niya. Siyempre nakakaya. Ano? Di na lang sabi, kita niyo, kaya niyo yan? Sabi mo lang. Dinana na sa biro. Alam mo, kumisan kami, may mga experience din kami mga speaker na nakakahiya kumisan din. Minsan, saan ba ako nagsalita na? Sa may Mandaluyong alam kong hungos noon, Spirit of Love. Hindi kumakain ako ng candy, yung stork. Tinawag na ako ngayon, nakatayo ko doon. Di ang ginawa ko, inalis ko muna yung candy, nilagay ko dito sa rostrum, nilagay ko doon. Nagsalita na ngayon ako. Isang oras. Nakalimutan ko yung candy doon. Patapos ako magsalita, nakalimutan ko ng alisin nandun. Pumakikat yung moderator, nagsalita. Sabi niya, alam niyo, brother, gumano doon ka dito. Nakita ko, yang-hiya ko. Sana na, sa love-love ko, hindi naman siguro alam sa akin galing yun eh. Hindi alam siya, pagtingin niya, dumikit yung candy. Kaya isa marami ka rin mga experience na ganyan, hindi umaalis yun eh. Ganyan sa lector ako noon. Walang commentator lector kasi walang lector. Ako na rin commentator ako lector. Alas 7 ng umaga. Yung pare, SBD pa kami noon eh. Kilala ko yung pare. Gusto niya pag ama namin kinakanta. Hindi ako marunong kumanta. Pero hindi bala na, sige. Malapit na mag-ama namin. Tinotono ko na yung sarili ko. Ama namin, sumasalangit ka. Pagdating, biglang in English, let us sing the Our Father. Naku, kako kaya tono nun. Nasa loob-loob ko, Ama namin, sumasalangit ka. Hiningi niya Our Father. In English ko, Ama namin ang tono. Our Father, who art in heaven. Naku, iyak-iyak ako nun. Pati yung mga tao nakatingin lang sa akin. Pati yung pare, tinitingnan lang ako. Sa loob-loob ko, kahiyahan na to, tinapos ko yun. Kuy, asawa ko, hiyang-hiya sa akin. Pagkatapos na, simulan, hindi kami nagsimba. Isang buwan, hindi kami nagpakita sa simbahan namin. Doon kami sa iba nagsisimba. Kakahiya. Ama namin, sumasalangit ka. Let us sing the Our Father daw.
Naku, naloko na. Ito naman namin. Kinanta ko pa rin, Our Father who art in heaven.